Madayaw Davao. Panahon na usab nga atong pasalamatan ang labawng makagagahom sa iyang paghatag kanato ug abunda ug mabungahong kiniiyahan pinaagi sa atong pagselebrar sa kadayawan sa Davao. Ako ug ang akong pamilya nang hinaot nga pinaagi sa maong selebrasyon atong makab-ot ang gihandom nga panagiusa ug kalinaw sa matag usa. Hilabi na sa atong mga kaigsunang lumad nga maoy sentro sa atong kasaulugan. Sa kanunay kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles nag-ingon, Happy Kadayawan sa Davao. Maayong adlaw, tatakay ang walay puas natong paghatod sa request sa mga barangay nga medical mission alang sa libreng check-up ug tambal. Sama na lamang dinhi sa Barangay 76-A. Kami nagpasalamat kang Congressman Carlo, ilabi na kining mga medical mission ug uban pang mga programa ngayon ginapadala dire ginahatag. Magpasalamat ako sa tanang may suporta sa maong medical mission o kang Congressman Carlo Nograles. Ako akong pasalamat kang Congressman Carlo nga sama ni Ani naghatag yun siyang medical mission para namo dinhi sa Bukana. Padayon ang paghatag sa inyong request, kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Kalambuan, Dalakhanan, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kidatibukan. Kalambuan, Dalakhanan. Davao, Mindanao, may adlaw. Saldi Chato inyo lagad sa kalambuan na tanan, gamatod sa mga importanteng impormasyon, mga isyo, butang lungsod nun nga ikaw, kitang tanan, adunay kalambigitan. Busa bali kami sulod sa usa ka oras, inyong programa kalambuan na tanan. O siyempre, wa ko magidusara, ang kauban, Rafi Bermejo. Daghang salamat, Salz. Kini inyong co-host, Rafi Bermejo, mayang adlaw. O siyempre, Raf, atong dinapit gibisita, Assistant Majority Leader dito sa House of Representatives. O siyempre, pinalangga sa katawan sa Siyudad sa Davao, First District Congressman Carlo Nograles. Maayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi ug sa tanang nagtan-aw ron, Happy Kadayawan sa Davao kanatong tanan. O siyempre, salamat Congressman Carlo Nograles, mga sugutanan ni ato karong adlaw. O siyempre, kauban, pinagi sa ni Rafi Bermejo. Raf? Okay, Salz, ang isgutan nato, siyempre, sama sa kanunay, no, mga itag kasayuran kang Congressman Carlo Nograles. Kung usa katong mga panghitabo di asulod gawas sa Kongreso. Ug atong sundan ning duha ka kontrobersyal nga isgutanan, Salz, no, kining Reproductive Health Bill ug kining Freedom of Information Bill. Dili nato nilung-an hangtod di ni mahuman sa Kongreso, Salz. Ato ning sundan, no, mangutana gyud ta kang Congressman Carlo unsay mga panghitabo diha. O siyempre, atong tagagigayon ang mga pangutana sa atong kabaranggayan. Akong ipasabot na yun ang unang mga pangutana. Ngadto kang Congressman Carlo Nograles. Congressman, giundang sa nakbunok sa ulan ang inyong session diya sa Kongreso. So, sa may gihimo sa mga Congressman? Actually, ang nahitabo, Monday naka-session pa mi. Tuesday nahitabo ang katong kusog nga ulan ug Wednesday. So, wala mi mag-session Tuesday, i-call off ang session Tuesday. Nya pagabot sa Wednesday, actually ang primero nga mga announcements was walay trabaho ug walay session. Pero natingalan na lang mi pagabot sa Wednesday, murag nag-announce sila og usab na magtrabaho daw pero pipila lang pud ang mga empleyado nakasulod dito sa house. Unya pagabot sa 4 o'clock Wednesday, gi-open close ang session. So murag giabrihan nya kay walay tao, gi-close lang gihapon. So I think nahitabo ni siya tungod kay ang Senado nag-session pud sila Wednesday. Mao nang basin na pugos ang House na mag-open close ang session kay dili man pwede ang usa ka House sama kintahay ang Senate mag-session sila unya walay session ng House, dili man siya pwede. In fact, kung naay usa ka House of Representatives or Senate ba na dili maka-session, kinihanglan i-inform namo ang among kapikas na balay. So nag-open close sa Wednesday, then Thursday, nagpadayon lang gihapon sila sa budget deliberations.
So mao na siya ang hitabo bisan kusog ang ulan, bisan ang ubang mga opisina gi-call off ang trabaho, yung mga klase gi-call off sab. Sa House of Representatives naning kamot lang gihapon na makatrabaho bisan gamay. So naay nahitabo nga work Wednesday and Thursday bisan gamay. Pero Tuesday tungod kay mao na siya ang mao to ang adlaw na grabe gyud kayo kusog gyud kayong ulan gikan pa sa Monday evening hangtod sa Tuesday gi-call off gyud ang trabaho last Tuesday. Congressman Carlo Nograles, dito may aging edisyon sa itong programa, ang Kalambuan Daratanan. Imo gisulti nga importante ang mamahimong sesyon nitong Agosto 7 tungod kay inyong iskutan ang mga kontrobersyal nga balaod nun sama sa Reproductive Health Bill. Agosto 7, diin ang adlaw nga bingit-ngit o bihilak ang kalangitan o bidagayday ang mga luha sa tumakigsunan o gibaha ang halos mga syudad, tanang syudad dito sa Metro Manila, Congressman. Well, wala gid na doon tong August 7 kay sama sa akong giingon. Wala may gi-call off man ng trabaho August 7. Pero na-discuss lang gihapon ng RH bill tungod kay na-move man siya, giusab nila ang schedule na imbis August 7 hisgutan ang RH bill, dito nila gibalhin one day earlier, August 6. Kay ang nahitabo ato August 6 Monday, nagpatawag og lunch meeting ang Malacañang. Nagpatawag ang presidente, ang mga allies ni presidente, kadaghanan sa mga LP, nanawag daw kuno, unya gipatambong lagi dito, gipa-attend ang mga representatives, sa mga congressmen o congresswomen dito sa lunch meeting nga gi-sponsoran daw sa presidente dito sa Malacañang. So pag-abot nila dito, kalit na lamang nausab ang schedule. Kay doon na day congressman dito nga nagsuggest nga imbis Agosto 7 magkaroon og kining motion to terminate debates diha sa RH bill, giusab nila one day earlier tungod kay kumpleto naman daw ang tanan dito, 181 ka congressmen ang naa dito sa lunch meeting. Unya ang tanan daw nagka-uyon na sila, sinabot na sila, doon na naisabot nga ilang i-move to terminate ang debate. Unya niuyon po ang tanan nga naa daw dito 181, which is more than quorum. Unya imbis na magka-question pa sa quorum ligabot sa August 7, nagsuggest na August 6 na lang daw ang votation or dito sa motion to terminate. So August 6, so pag gikan sa Malacañang, after the lunch meeting, diretso na sila sa Kongreso. Pag abot sa Kongreso, gi-move na sa majority leader nga, sige, doon na may sabot dito sa Malacañang, nag-lunch me, August 6 na lang daw. So karong August 6, ang majority leader na ang nag-move motion to terminate debate and interpellation. So syempre na yung mga kongresista, labi na katong mga wala nakasipot dito sa lunch meeting nga nag-oppose lagi, nag-object tungod kay ang sabot lagi daw is August 7 nga nung himuon laging August 6 ingon ana. But matod pa sa majority leader, well, ang sabot natong August 7 adjustable na siya, depende sa agreement or depende sa gusto sa majority or kadaghanan sa mga kongresista. So mo tong mga arguments and then gi-divide nila ang House. So nahitabo lang gihapon tong motion to terminate, na-carry tong motion to terminate last August 6. Now, ni kusog ang ulan, human ato, grabe ang baha, grabe ang pag-ulan, grabe ang monsoon rain, nahitabo ang habagat rain, o unsa may gusto nimong tawagan niya. Basta, nihilak ang langit. So, duha lang na siya ka-interpretation, matod pa nila. Number 1, nihilak ang kalangitan tungod kay na-terminate ang debate sa RH. Or ang ikaduha nga interpretation is maay na lang kay atong gibotohan kini August 6, kay August 7 wala may trabaho tungod lagi sa kining kusog nga ulan. So depende sa imong interpretation. Either ang interpretation ninyo is nihilak ang langit tungod kay na-push through ang RH, or kagustuhan to sa murag that is called what you call providential na at least nabutuhan nung August 6 kay kung
ato patong padayon tong daan natong kasabutan nga August 7, wala na hinuon karoon og motion to terminate. Mahimo pa na siyang next week tungod kay mao na siya medyo na-disrupt ang schedule namo diya sa Kongreso. So depende sa imong pagtanaw. Wala ka maisahi ang minority ato congressman. Well, mao lagi na siya majority wins man gyud diha sa House of Representatives, di ba? So ang reklamo lagi nila dunay kasabutan, dunay dapat na word of honor, dapat mao ni siya ang usapang lalaki. And then mauna unya kalit lang tungod kay nagsabot-sabot mo sa laing lugar, pagbalik ninyo diri karon sa Kongreso, nagpa-impluwensya daw, ingon ani, ingon ana. But you know, in Congress, maulagi ka na kung gi-move na siya, kung ang kadaghanan or ang majority sa mga congressmen wala silang miuyon atong maong motion, then they would have moved to strike it down, di ba? Dili unta makarry ang maong motion. But with 181 ka congressmen na ibutang nato ang 181 ka congressmen na iabot dito, ibutang na nato 90% or 80% sa 181 ni uyon. So, you know, majority wins. Dili lagi na hard and fast rule. Kung na ay ingon na August 7, iusab nila August 6, then well, the motion was carried. So, wala na tayong mahimo. Okay. Tungkol sa walay puas nga ulan ug baha, sugod niya itong Agosto 7, Congressman Carlo. Halos gikan sila sa Kongreso ang tibok semana ninyong sesyon. Ang pangutana kung kano sa mo balik ang inyong sesyon ug unsa pa mga adjustment ninyong gihimo. Hilabi na sa isgutan ng RH bill. Well, right now, syempre, pag-abot sa Monday, I don't know kung ipadayon ba nila ang pag-process sa RH bill. Kay kung pananglitan og August 6, nagkaroon og motion to terminate, na-carry ang motion. Pag-abot unta sa August 7, actually, sa tinuod lang, pwede pa man mag-motion for reconsideration. Diba? So, naana sa atong rules. Kung bisa na-carry ang imong motion, the next session day, pwede ka mag-move for reconsideration. So, i-reconsider tong motion na na-carry, which is motion to terminate. So, dapat, pag-abot sa August 7, na ay maka-move to move for reconsideration. So, pagbotohan na sab na siya. But, because walang pasok sa August 7, pwede, dapat kuno siya, ma-motion for reconsideration the next session day, which was August 8. Pero ang nahitabo sa August 8, sama sa akong giingon, gi-open-close nila ang session. Diba? Nga, matod pa nila, gi-open-close nila, kay nag-session man ang Senado. But mao nang pangutana karon, na question mark karon. Pag open-close ba nimo sa session, is that considered already a session day? Busa, kung tungod kay nag-expire na siya, dili na ka maka-motion for reconsideration. So I think the answer there would be yes. Dili na ka maka-motion for reconsideration kay nag-expire naman, open-close man ang session. So pag-abot sa Monday karong maabot na Lunes, ang mahitabo ron is kung gusto gyud nilang i-process ang RH bill, we will now go to the amendments. So wala na debate, wala na interpellation. Sa ato pa, ang 30 ka mga kongresista na nakalinya pa dito na dapat mag-interpellate, na dapat mag-question, dapat mangutana, di na sila makapangutana. So, suspendido naman. Tapos naman, motion, na-carry naman ang motion. So, masilensyo na mo. Ang tanan ninyo mga pangutana, ang tanan ninyo mga objection diha, ang tanan ninyo mga clarification diha, ayaw na. Kaya tapos na ang debate. Diri na ta sa amendment. So, pag-abot diha sa period of amendments, diha na ka makapropose. Ug, sige, ani na lang, ang section 1, kung pwede ba, i-delete na lang nato. Ana. Or diha sa section 15, imbis na maukini ang atong ibutang, i-delete nato na mao ni ang atong ikambyo. So mao ni ang atong ipuli ana. Unya pwede ba sa section 17 pwede man nato dugangan og another provision, etc. etc. So mao na siya, each and every congressman now apil tong 30 ka mga wala maka-interpellate, pwede na sila karon mag-suggest
or mag-move for the amendments. Section by section na siya. Section by section, section by section. So, kung huna-hunaon, pwede madugay ang proseso. Kay tanang kongresista, liman ka. Butang nato 30 ka kongresista, tindog dito, mingon, okay, I want to amend, ana. Kunya, ang sunod na po, ako gusto na akong i-amend, ani. So, pwedeng pataasin natin ang proseso. So, ang gusto ko ron sa House leadership, ingon ani, o sige, mag-caucus ta, magsabot-sabot ta sa caucus kung unsa ang mga proposed ninyong amendments. I-submit ninyo, isulat ninyo ang tanang mga proposed amendments, i-collate nato tanan para usa lamang ka dokumento, kunya usa lamang katao ang mangutana. Para di na ta pabalik-balik o si Congressman A, unya sunod si Congressman B, human si Congressman C na sad. So medyo daghan, mataas na proseso yan. So far, yan ang pinag-usapan. So, ambot kung unsay mahitabok karong Lunes, kung madayon ba ning period of amendments or mag-pull off usap ta. But after the period of amendments, butang nato, iratsada. Gusto mong ratsadahan gid ni, di ang sponsors mingon, tanang amendments ninyo, dili nimo uyon ni ana. O di, ana kapaspas. Human sa amendments, period of amendments, diha na pud ang second reading. So after a period of amendments, votation on second reading na siya. Kinsa ang pro, kinsa ang against. Kinsay uyon aning version sa RH bill, kinsa against. Now, kung dawaton nila ang ubang or pipila sa mga amendments, then they'll amend it accordingly, and then ang pagkabotohan sa second reading would be, mao ni ang bill, RH bill, with these following amendments. So this is the final version. So pag abot sa second reading, mao kini ang pagbotohan nato, uyon ba mo ani or dili. Pro RH ba mo subject sa mga inaaning klaseng adjustments o amendments or dili. So yan ang pagbotohan namin sa second reading. Then after the second reading, third reading, pangutana, considered urgent ba ang RH bill? Importante pod kana. Tungod kay kung urgent ang RH bill, ug certified urgent sa presidente ang RH bill, in one day pwede na iratsada tanan. Gikan sa amendments, hantod sa second reading, Shortcut na. then hantod sa third reading all in one day. So posible ba karong Lunes mapasar na ang RH bill? Posible. Labi na kung gi-certify as urgent ni presidente, and then moingon lang ang mga sponsors dito na lahat ng amendments ninyo ayaw namin. Mao ni siya. Or mao lang ng amendments among dawaton. Mao lang ni siya pagbotohan na nato karon. So posible mo na ang mahitabo karong Lunes. Okay. Congressman Carlo, aron na magiyahan ang atong tigsubay no sa atong programa, kalabot niya ning hisgutan ng RH bill. So ayan na to paghimay-himay sa atong pangutana aron masabtan gyud no. Niadtong Sabado na nag-Agosto 7, nagpasiugda og dakong rally ang simbahang Katoliko ngadto sa EDSA aron ipadayag ang ilahang pagsupak sa RH. Ang pangutana kung naalarma ba ang Kongreso sa maong kalihukan o misampot ba ang sitwasyon ngadto sa kalit nga mga pulong sa kongresista sulod o gawas sa Kongreso? Malamang. Sa akong tanaw, basin mauna siya ang nitabo. Kay, matod pa dito sa lunch meeting sa Malacanang, the reason why giusab nila ang schedule ug one day earlier, ug nahimong August 6, Agosto 6 ang votation sa motion for termination. Tungod kay, matod pa sa katong mga nag-move na himo naging August 6 is, nahadlok daw sila tungod kay basin kuno pag-abot sa Agosto 7 daghan kaayo nga mga pro ug RH mag-pro ug anti-RH ang mag-abot dito sa Kamara, dito sa House of Representatives. Kay syempre ang nadungog nilang istorya is ang mga proponents sa RH bill magpadala sa ilang mga supporters. Ang kontra sa RH bill, ang anti-RH, magpadala sa ilang mga supporters. Nahimong showdown. So, mag-showdown yun sa August 7. Magkita-kita, padaghanay, paramihay, padak-anay, or pusganay, nigtingog, or whatever. Pag-abot sa August 7, kay
August 7 lagi is the date of reckoning. So, kanya-kanya ng kampanya, kanya-kanya na ning pagpadala sa mga supporter. So, basig pag-abot sa August 7, yagaw, dili ma-predict kung unsay may tabo. Maayo unta kung peaceful or ma-ensure nato nga peaceful. Pero maulagi ka na sa usak ka debate nga ingan ana sama niya ng inana kay init. Walay makapredict. Motong matod palagi nila na sige, i-August 6 na lang nato kay para malikayan nato ang iyon anang klaseng mga eventualities kay pwedeng mahitabo. Manggod, matod pa nila. So, likayan nato motong gi-August 6 nila. Pero ako sa akong analysis anis, tan-aw na ako kining maong situation or kining sequence of events. I think, matagal nang pininanuhan ito. Months before pa siguro. Nagplano na sila na mauni ang mahitabo. Tungod kay, mauni ang buhaton. Tungod kay, siyempre, nagkaroon man og break ang Congress, di ba? Naka-adjournment si ni DMA. Human, siguro during the break, meron ng mga usapan ganyan, doon na mga hisgot-hisgot na inginani ang sabay timeline nato ani, mauni ang plano, mauni ang atong buhaton, etc. Mao nang pagbalik namo sa session sa State of the Nation address ni presidente, na siya instruction sa responsible parenthood, di ba? Then human sa instruction siya sa responsible parenthood, dito na nag-arangkada na. Doon na yung mga instructions gikan sa House leadership, nga ingon ani, ingon ana, na sige August 7 na, di ba? Pag-abot sa August 7, nahimo pang August 6, etc. Unya, ang nasingit lang dito ang katong August 4. Obviously, yung August 4 na show of force diha sa EDSA, sa Cebu, sa Iloilo, sa Bohol, bisan diri sa siyudad sa Davao nga nagpakita ang mga Catholic Church, ang simbahan nagpakita sa ilang puwersa. Moto ang dili pod nila ma-predict tingali. So, naghulat lang po sila kung unsay mahimong reaction sa simbahan. So, nakita nila August 4. Di ba? So, syempre, expression to sa faith, no? Expression to freedom of expression, freedom of assembly, and freedom of speech. Sa simbahan na siya. So, walay problema. Pero, after sa August 4, nakita sa atong gobyerno na, maka-assemble di ayo ganahan kadaghan nga puwersa ang atong Simultaneous. simbahang Katoliko. Niya simultaneous nationwide. So siguro dito sila nag-adjust. Sige, kung mao na siya ang mahitabo, di po nato ma-predict unsay mahitabo sa August 7. Niya, siyempre, likayan po nato na minsan magkaroon ng commotion diha ron sa. So, gi-adjust nila to August 6. Kay pag-abot sa August 6, syempre, gamay lang po kaayo ang mga na dito. Kay gaulan naman. So, gamay lang po kaayo ang nasa pro, gamay lang po kaayo nasa anti. Although, na yung mga tao dito sa Kongreso, but dili yung naanak kadaghan. Because, ang balita is, pag-abot sa August 7, daghan daw kaayo ang magmarcha. Magmarcha yun ang pro ug anti diha sa Kongreso. Magkita-kita sila dito. Yan ay prayer vigil pang kabuhaton, etc. Napay maglamay sila dito gikan August 6 up to August 7. So gi-adjust nila. Okay. Nitong Lunes, Congressman Carlo Nograles, una ang Agosto 7, gibutuhan sa Kongreso nga humano na gyud ang debate, may kalabutan sa RH bill. Diin doyo sa protesta sa mga kongresista nga misupak nini. Karon kay giundang naman sa Kongreso ang debate unsa baka ang dagatan sa maong balaodon o RH bill, Congressman? Sama sa akong giingon, we now go to the period of amendments. Diba? Yeah, diya sa period of amendments, syempre, mag-propose, naay mga proposals, di ba? Naay proposals gikan sa mga proponents sa RH bill. Kay, remember, during the interpellation, ang mga proponents sa RH bill, ang mga sponsors sa RH bill, doon na sila yung mga voluntary amendments. Matud pa nila. Mauning among i-amendahan sa RH bill, aging compromise. Ug siyempre, ang simbahan, naapod na sila yung mga proposed amendments. Yung mga kongresista, bawat isa na po proposed amendments.
Then base ng Malacanang na apoy proposed amendments. Ano na siya may tabo. Then from the period of amendments, we go to the second reading. Subject dito, second reading, ang pagkabotohan naman sa second reading is the bill itself na amendahan na as amended. Sato pa. Then, kung daog siya sa second reading, diretso ka sa third reading. Then sa third reading, kung anong final vote, kung daog ang RH, di daog ang RH. Kung pildi, di pildi. Pero kung daog ang RH, Senate na pod. Sulod sa Senado. Senate na sab ang atong paabuton sa ilang action. Then kung mulusot siya sa Senate, consolidate ang bill, hatag kang presidente for his signature. Then pagpirma ni presidente niyan, wala na. We now have an RH law. Itong Lunes gyapon na Congressman Carlo, una gyapon ang Agosto 7, sa wala pa daw gibabutuhan sa House nga humano na ang debate, yan ang gabi una, nakikpulong daw si Presidente Noynoy Aquino ngadto sa mga kongresista. Gingon ba nga ang gingong meeting ba mo hinungdan nga naundang tong gingon nga debate? Unya, Congressman Carlo Nograles, nakatambong ka ba sa maong meeting nga kauban si Presidente Lunch Aquino? meeting to Oo. sa Malacanang. Oo. Wala ko nakaadto tungod kay nabili na ako ang akong cellphone sa Manila na ako diri sa Davao. So wala ko kadawat sa mga text messages. So nalimtan na ako ang akong cellphone sa Manila. So wala ko'y kalibutan na dunay magkaroon og lunch meeting diya sa Malacanang. Human pag-abot na ako sa Manila, dito na ako naabrihan ang cellphone and then dito na ako nakita inani inana. Pero pag-abot na pud na ako sa Manila, tapos na ang lunch meeting magud to. So pag-abot na ako sa Manila, mga 2 o'clock na to, 2 o'clock, 2:30 Invited na. dito ta kato. Yeah, sa based sa text message na yung mga invitation. I think tanan man gi-imbitahan. So, kining akong istorya ninyo ron, murag mao kini ang nadungog pug nako gikan sa mga naka-attend dito. So, ang nahitabo is nag-invite lagi daw si presidente dito sa Malacanang for a lunch meeting para masulti daw niya ang iyang views regarding sa RH. So, ang gisulti lang daw ni presidente dito is gisulti niya ang iyang mga feelings about RH, which is, in other words, pro-RH siya. And then, yun siya dito na, I think it is time that we terminate the debate. Kay taas talaga daw, daghan lagi daw ang nakasulti, pabalik-balik na daw ang mga pangutana, pabalik-balik na lang po ang mga tubag. So, para kaniya, hinog na ni. Pwede na natong, we can go the next level na. Kay pila na ka-congress, ani-ani, and then naa siya mga anecdotal na mga istorya na sa akong pagkampanya, sa akong pag-adto sa mga barangay, pag-adto na ako sa mga probinsya, mao ni ang problema nga akong nakita. So, importante lagi daw para kaniya na magkaroon na taog RH law. So, etc. etc. Then after he spoke, hinay-hinay nagtindog na karon ang mga leaders, mga congressional leaders sa House of Representatives. So, and the congressional leaders sa tanang mga partido. Yeah, nay usa ka congressman dito na nagsuggest lagi na August 6 na lang nato. Imbis na August 7, August 6 na lang ang votation kay para di lagi daw magkabubot, etc. etc. And anyway, we listened already to the president, and that is that's what he's asking of us. Mao ni ang iyang hangyo na di na tamag i-terminate na nato ang debate. But this does not mean in any way nga we are for or against the RH bill. Ang hangyo lang sa presidente is i-terminate lang. 'Di ba? So you can be pro-RH, you can be anti-RH, but let us all agree to terminate the debate para maka-move up na ta sa next level. So whether pro or anti, mao lagi na. Let's just vote to terminate. Anyway, this is not a vote for or against the for or against the RH bill. It's just a vote to terminate para di na ta magdebate. Murag ana lang ang hangyo. So, storya siya dito, unya tindog na po ang usa ka leader sa usa ka political party, ingon siya that if it is just a motion to terminate, then I think we will agree. We'll just terminate it. Yan na initindog na sad na galing gikan po sa laing political party, leader po sa political party, ingon po siya na, well, our party has a stand. Ang stand namo is i-terminate namo ang
ang debate and interpolation. Tapos nailain na po ni Tindog, ingon siya, well, if that is the majority's decision, then we will abide by it. Oh, so nagkasinabot na. Nagkasabot-sabot na sila dito na maulagi na. It is a termination of the debate, but not necessarily a vote for or against the RH bill para maka-move lang lagi daw sa next level. So, mauna siya nitabo. And then, of course, they agreed na, o sige, para imbis na August 6, total na naman diri tanan, o niya, naka-make up naman ta og mind na to, na naman tayo decision diri, collective decision magpuno kini, botohan na natin ito. So, pag-abot dito sa floor, mauna siya nitabo. Okay. Congressman, daghan pa mig mga pangutana kabahin sa RH bill, no? Ato sang tagaan og higayon ng atong mga pahinumdom. Mag-break ko sa tagkadiyot ay maghawa balik na. Kalambuan Dalatanan. Maing adlaw, tatakay ang walay puas natong paghatod sa request sa mga barangay nga medical mission alang sa libreng check-up ug tambal. Sama na lamang dinhi sa Barangay 76-A. Kami nagpasalamat kang Congressman Carlo, ilabi na kining mga medical mission ug uban pang mga programa nga iyang ginapadala dire, ginahatag. Magpasalamat ako sa tanang may suporta sa maong medical mission o kang Congressman Carlo Nograles. Ako akong pasalamat kang Congressman Carlo nga sama ni ani naghatag yun siyang medical mission para namo dinhi sa Bukana. Padayon ang paghatag sa inyong request kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Madayaw Davao. Panahon na usab nga atong pasalamatan ang labawng makagagahom sa iyang paghatag kanato ug abunda ug mabungahong kiniiyahan pinaagi sa atong pagselebrar sa kadayawan sa Davao. Ako ug ang akong pamilya nang hinaot nga pinaagi sa maong selebrasyon atong makab-ot ang gihandom nga panagiusa ug kalinaw sa matag usa. Hilabi na sa atong mga kaigsunang lumad nga maoy sentro sa atong kasaulugan. Sa kanunay kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles nag-ingon, Happy Kadayawan sa Davao. Kalambuan Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Atong hisgutan, Salz, no? Atong mga naputol na to nga mga pangutana kalambigit kini sa RH bill, no? Sa ito nga doon nakapadiha, maguna-una sa ako, no? Congressman Carlo, masulti ba nimo nga ang gihimong lakang sa presidente o ang nahimong buto sa mga kongresista ni atong Lunes sinyalis nga gibaliwala sa liderato sa nasud ang simbahang Katoliko? Well, ani na lang. Matod sa Malacanang, naaday mga proposed amendments ang presidente. So, diha na to karon makita sa period of amendments. So, naay mga proposed amendments daw ang presidente na murag compromise nga para kaniya this will be the proposed amendments na mahimong acceptable daw kuno sa simbahan. Kunya, siyempre, ang simbahan sab, napod na sila mga proposed amendments sa RH bill. So, napod na sila i-propose, ang mga kongresista na po i-propose na amendment. So, tan-awon nato kini kung unsa ang mugawas nga final version sa RH bill. So, maulagi na siya. Siguro, for the benefit of the doubt, ingnan na nato na dili ni atake sa simbahan tungod lagi kay naamanday mga amendments na ipopropose na mahimong acceptable po daw sa simbahan Katoliko. So, ulatan na to. Panahon na to. Okay. Kaniyatong Martes, August 7, no? Unsa ka ang mamahimong kalihukan diha sulod sa Kongreso kung ang nagsubo nga kalangitan ug ang ulan nga dala niini wa manghilabot, Congressman Carlo? Kung nadayon ng August 7, Yes. I think kung nadayon ng August 7, nadayon pod ang mga pagpadala sa mga supporters sa pro and sa anti-RH. And then, basin nag-period of amendments ta, unyagi arangkada hantod sa third reading.
Kaya ang momentum naa na eh. Mm. Naa na ang momentum. August 6, nagka-motion for termination na eh. Unya, August 7, para maarangkada, before mawala ang momentum, basin ha, mga takabalo, basin gipaspasan to nila. Gikan sa amendments, up to the second reading, up to the third reading. Of course, speculation lamang kini. But we don't know. We don't know what will happen. Tanaw na to, unsay mahitabo karong Monday, Tuesday, Wednesday, this coming week. Okay. Congressman Carlo Nograles sa itang abisan maprobahan sa House ang RH Bill katunga panlingi sa tibuok proseso tungod kay naa pang Senado nga gikinahanglan mobuto usab sa tanang pagpasa sa mga balaod nun. Ang pangutana unsa ang mamahimong epekto sa boto sa House diha sa Senado may kalabutan sa RH Bill, Congressman Carlo? Kung mapasa sa House, dakong epekto ka na. Naanay pressure karon sa Senado. Tungod kay, as far as the House of Representatives is concerned, naa sila version, napasar na nila ang ilang version. So karon, ang Senate na karon ang ma-pressure na ipapasar po diha sa Senado ang ilang version. So the pressure now, tanan naka-lock in sa House of Representatives. So kung mapasar sa House, ang tanang pressure dito na sa ma-lock in sa Senado. But with added pressure, because ang dugang pressure is ang House of Representatives, o ang proponents sa House of Representatives, mo apply po dog pressure na, oy, tapos na mi sa House, kamo na sab sa Senado. So, madugangan og pressure diha sa Senate. So, it will now be up to the Senate leadership. Now, ang kaliinan is diha sa Senate leadership, ang Senate President ug ang Majority Leader is both against the RH bill. So, it remains to be seen kung how ug unsaon nila ang pag-hold ng RH bill kung gunit ni Senado ug gunit sa Senate President ug ang Majority Leader. Baliktad magud sa House, di ba? Dito sa Senado, baliktad sad. Dito, ang gapugong is the President of the Senate and the Majority Leader. Kining Congressman Carlo Nograles, halos kapareho lang ka-controversial ang RH Bill o ang FOI, Freedom of Information Bill. Kung ang simbahang Katoliko magpasuyog og dakong rally o ang mga taga-suporta sa FOI mo pagawas pud og mga infomercials. So unsa may imo ikasulti may kalabigitan sa mga isyu, Congressman? Well, siguro kana nagpakita lamang na siya that this is how you siguro express support, or this is how you get attention, no? Kanya-kanyang gimmick para sa pagsuporta diha sa imong advokasya or gina-advocate na bill. So diri sa Freedom of Information, nagpakatag sila, nagpapirma sila manifesto, gipapirmahan sa mga congressmen kining maong manifesto nga paspasan na lagi daw ang pagpirma, pag-approve sa Freedom of Information. Ug syempre isip usa ka principal author, kay principal author man ta sa Freedom of Information bill, usa pud ta na sa nagpirma sa maong manifesto. So ang suma total sa mga nagpirma was 117 ka mga kongresista before na print ang maong manifesto. Kaya ang sa ako naibawan, human sa pagpirma sa 117, gipagawas man daw sa mantalaan, gipa-print sa mantalaan. O gipalabas daw sa gipagawas daw sa media na 117 ka lawmakers na nagpirma sa manifesto, nga usa man ta sa nagpirma niya. So I think that's just to show na dunay dakong suporta para sa FOI diha sa House of Representatives. Okay na itong Lunes, Congressman Carlo, no? Una ang Agosto 7. Nagkahiusa ang House nga dili na lang nila butuhan kining Freedom of Information Bill. Unsa sa tanaw nimo ang nagpaluyong rason sa maong lakang, Congressman Carlo? O kung atong paminawon ang sulti sa committee chairman si Congressman Ben Abardone, matud pa niya is gipaposponto siya pending ang caucus meeting sa mga naa sa majority, no? So ang gusto siya na magkaroon usa og majority caucus sa mga miyembro sa mayorya or members sa majority, mga allies
or sa majority sa House of Representatives aron sabutan daw kung unsa ang mahimong final version na ipa-approve diha sa Committee on Information before nila aprubahan o ipadala dito sa plenary. So, mao na siya ang matod pa nila kay para dili na daw masamok, para maplansya na, plansyado na daan sa committee, para after sa caucus meeting manggod, kung sinabot na, kung nagkasabot-sabot na, kung unsa ang mahimong final version, plansyada na daw na. Pag-abot sa next committee hearing, i-approve na lang na diretsyo. Pag-abot sa plenary, i-approve na lang po og diretsyo. Tungod kay nagka-istoryahanay naman, nagkasabot-sabot naman kung unsa gyud ang final. So, that was the reason. Mag-caucus daw usa, sabuton kung unsay final, para pag-abot sa committee, wa na'y daghang samok, pirmahan o aprubahan na diretsyo. Pag-abot sa plenary, gamay na lang ang samok. Kung naming adjustment gamay na lang. So that was the reason. Kaya matod pa nila, mag-caucus daw after sa RH. So pag natapos ang RH, concentrate naman daw po diya sa FOI. Okay, ang chairperson no si Ben Evardone no sa maong committee hearing sa FOI, ipasangin lang nga iya kunong gihuptan, nya gitanugan ang maong balaod nun. Muduyo ka ba sa maong panglantaw, Congressman Carlo? Gi-hostage daw. Gi-hostage, Oo, oo. na ang exact words. Mm. Well, ako, I always like to give the benefit of the doubt. So, muing magkag hostage, mura ko nag-hostage na kay mga demands. Di ba? Okay. Automatic, mag-hostage ka, lagi kay demands. Na kay gusto. Oh, na kay gusto. So, kung kinsa to nagpasangil, dapat siya ang mag-prove niya na. Diba? That's why ayoko magpasok sa mga ganyang klase mga usapan kasi parang nagturuan na, di ba? So, tagaan na natong benefit of the doubt. Anyway, matod pa nila, mag-caucus daw. After sa RH, caucus daw. Mao na yung proseso. So, hintayin na lang natin. Matod sa committee chair nga si Ben Evardone nga nalangan kuno ang FOI o Freedom of Information tungod sa hanyag nga i-appeal ang provision nga right to reply. Matagal maminimo og katinaawan sa mga issue, Congressman? Ang right of reply, mauna siya ang provision nga kung pananglitan nagpagawas og balita diha sa mantalaan against sa imo. Against sa imo ha. Dapat naa kay katungod na makatubag ka sa maong pasangil. Using the same space. Using the same space, using the same time kung radyo o TV na siya, and using the same prominence. So kung front page na siya, tubag ka, dapat front page siya. Same exact location kung asa nimo makita tong pasangil sa imo ha. So yun ang right of reply. Which is, ang argument lagi is, that is not necessarily sa freedom of information. Kaya pwede, freedom of information is just to give access sa mga tao na maka-access sila sa impormasyon diha sa gobyerno. Ang right of reply, dapat separate bill na siya. Dili na kinihanlan isingit dito sa freedom of information tungod kay basig ma-question ta sa constitutionality ani. Because the title of the bill should only encompass one subject. Unya ang subject diri is access to information sa government. Ang right of reply is a totally different subject. Murag nahimo siyang rider. So naay dakong question mark kung pwede ba na siya. Pero naay lagi nag-insister na isulod lagi ang right of reply for protection of everyone, the government, especially ang government officials, employees, mga tao sa gobyerno. Mao na siya. So napatadeha sa maong discussions. Mao na ang nakapababag sa FOI. Sa imong bana-bana, Congressman Carlo Nograles, hap-an ka ni Presidente Aquino aron gyud nga maprobahan kining FOI? I hope so. Kay ang tanang mga declarations man sa Malacanang, suportado man daw kuno si Presidente Aquino, suportado man daw siya
aning maong balaod ang freedom of information. Gani, just the other day or yesterday, during the budget hearing, si Secretary Coloma sa Presidential Communications Group, mingon siya nga the President fully supports the freedom of information. And then, consistent man na gikan sa Malacanang ang stand ni Presidente is supportive daw siya sa FOI. So, we hope that the President will really support it o kung pwede, kung mahimo, na dukhan gid niya. Okay, adto ta sa mga pangutana sa Barangay Congressman Carlo, no? Grabe daw ang bunok sa ulan ug halos na gilunop ang tibuok Metro Manila. Ang pangutana sa katawhan sa Davao, kung wa ba daw ka maapektuhe sa maong baha ngadto sa Manila, Congressman? Sa awa ng Diyos, wala man nakasulod ang tubig sa balay. Pero maulagi ka na, di po ka makagawa sa balay. So, stuck up ka dito sa sulod sa imong balay, human, siyempre, walay trabaho. And then, of course, ang akong concern ato was makauli dahil diri sa Davao. Kay, siyempre, di man nimo ma-predict ang weather pattern basin unya simba ko lang moabot diri. So importante para kanako na balik diri sa Davao. So pag call off sa trabaho, balik dahil ko diri. Sa imong pagsasaksi sa lunop sa baha, Congressman Carlo Nograles, unsa man ang misalpot sa imong hunahuna ba? Maingon ba nimo nga ang baha dunay gusto ipadayag nga mga mensahe? Ang mensahe is that una sa tanan, siyempre lain na ang pattern sa atong klima, ang atong weather pattern, lahi na gyud. So kinihanlan mo adjust ta. So ang daamang infrastruktura na nakadepensa sa atong mga katawhan, basin kinihanlan ng i-update. So apil na diha ang drainage, apil na diha ang flood control, apil na diha ang mga seawall ug uban pa, kinihanlan natong i-update. Ikaduha, siyempre, regarding sa environment, matod palagi nila is climate change is tungod sa destruction of the environment. So, kinihanlan usabon po nato kining atong o kinihanlan dublihon po natong atong pag-atiman sa atong kinaiya tungod kay pagbalos na lagi daw kini sa kinaiya. Ana, ug siyempre, ang paglabay sa basura, mao po na ang pasamot siguro tingali sa pagbaha, diba? So dili dapat nato kini siyang baliwalaon. So kining tanan mga lessons kini na dapat natong kanang mahinumduman di lamang panahon sa pagbaha kundi sa inadlaw-adlaw natong pagpractice kinihanlan kining tanan dapat atong huna-hunaon pirme, no? Mahimong mas responsable kita pag-abot, and we have to contribute also to the protection of our environment. Okay. Ang monsoon rains kuno mo hinungdan sa Metro Manila, no? Sugod pa ni adtong Agosto 7, Congressman Carlo. Dinhi sa unang distrito sa Dakbayan sa Davao, gikadlukan pud ang pulong monsoon, no? Tungod sa kadaot nga dala niini. Masulti ba nimo sa katawhan kung unsa kining matang sa kadaot nga dala sa monsoon rain? Well, diri pa lamang daan sa Boulevard area up to sa Bukana area as far as the 1st district is concerned. Every August, kulba gina sila. Every August, hadlok gina sila pagpatak sa bulan sa Agosto tungod kay habagat naman. Nya pag-abot aning habagat, diha na siya mo kanang dakong balod mo hapak gina sa mga balay nga naa diha sa nga nagpuyo diha sa tapin sa baybay. So mo nang gibutangan nato kini og seawall kay para maproteksyonan ang mga naa diha sa Boulevard ug sa Bukana proper. Ang kahadlok ani is tungod kay because nag-shifting ng atong weather pattern, nagkaroon na ta og climate change. Bisan ang habagat ni usab na pud og porma na dili na karon diha lang sa Boulevard gahapak ang direksyon sa habagat, ang monsoon waves hastang dito sa Nay SIR Times Beach, Kabakan area. Kabakan. So, hindi dami matingala sa unang panahon dili man gid na sila maigo sa ingon anang klaseng mga habagat or monsoon waves pero ngano ni-shift naman, no? So, unya mas dako na ang mga balod ron. So, kinihanlan
mas palikunon pa gyud nato kining atong seawall ug ato pang itabok or butangan og seawall diha sa may Times Beach Kabakan area dapit. Nasayod mi Congressman Carlo Nograles nga kung unsa kadako sa pundo ang imong nakuha gikan sa congressional funds aron lang matabang katong mga mamahimong biktima sa gingong monsoon waves. So matagal ba nimo og update may kalabutan ni Congressman Carlo? Well, sama sa akong giingon, una sa tanan ang seasonal man gid na siya. So kinihanlan proteksyonon sa nato kay otherwise kung dili nato tagaan og proteksyon kining mga balay diha. Seasonal po ang pagkaguba sa ilang balay. So mahimong every year ana ang ilang kahimtang ana ang mahitabo sa silang pamilya, simba ko lang basing na yung pang mas grabing mahitabo diha na dili nato gusto. So mao nang butangan nato nig seawall gikan sa Boulevard area up to Bukana proper. Pero maulagi ka na, mas dako na mga balod karon. So kinihanan mas palikunon pa gyud nato kining seawall ug dili ka patasan pa. So mao ni ang mga programa na among ginabuhat karon ug syempre ga-adjust pud mi kay abi namo okay na tong seawall karon. Na po'y balita na lagpas seawall na daw ang balod. So in other words kinihanan padak-an pa gyud nato. Unya naay mga areas na walay seawall tungod kay dili man gyud diha moagi ang monsoon wave sa una karon diha na ko naga-apak ang mga dakong balod. So kinihan butangan na pud nato og kini og seawall. So in terms of infrastructure mao nang depensa natong ginabutang para sa mga na dito. And then of course pag abot niya na kung di malikayan og naay maigo lang gihapon napipila ka mga balay, no? Dili susama sa una wa pay seawall, grabe gid ang disgrasya diha. Pero karon na ipipila ka balay na lang maigo pero still, mga pamilya lang gihapong apektado ka na siya. So, nay mahitabo ngayon na dali-dali po padala og mga relief goods. Doon ay mga sugyot nga unta dalion ang pag-release sa Congressional o Priority Development Assistance Fund, Congressman Carlo, hilabi na kung gamiton kini alang sa mga kalamidad, no? Posible ka ni Congressman Carlo? It really depends sa DBM, Raf. Actually, ang naggunit manggod sa kwarta is ang Department of Budget and Management. So, depende na sila ha. As far as the congressman is concerned, pag-identify namon sa among PDAF, sayo man yung mag-identify. Pag ingon nila, o ihatag na dahil ninyo ang mga PDAF ninyo, ang inyong project identification. That same day, padala na namon ang among project identification eh. So in terms of project identification, in terms of pag-identify namo kung asa namo ibutang ang atong mga priority projects, dali lang kaayo mag-submit og ginaana ang congressman. Although naay usahay mga congressmen na uban na human submit, yusab na pud nila ay nagkamali di ay ko. Ana, but is normal, di ba? Mga kongresista, uy, nasayop di ay ko, imbis na kanina project, akong ibalhin na lang sa lain project kay mas kinahanglan daw ning sa kalugar o sa kabarangay, ginani, etc. etc. So, naay mga inang klaseng instances. But really, the release of the PDAF comes from DBM. Kami, human na mong submit, maghulat lang mi. Kanos ba nila ihatag ang Notice of Cash Allocation or ang NCA. So, mao na siya. Kung gusto gyud sa DBM, paspasan, kaya man nila na paspasan. Okay. Sa panahon nga muhalit ang kalamidad din sa unang distrito sa Dapian sa Davao, Congressman Carlo, makita ka namo nga mag-una kanunay, no? Sa pag-apod-apod sa mga hinabang ato sa mga naapektuhan. Ang pangutanas katawhan kung ginaunsa ba daw na nimo pagbuhat, Congressman, ang buot nila pasabot nga kanang paghatag ba og dali nga disaster response. Sa among opisina, na naman may stocks daan, no? Usually we have stocks in our office para among nang ihatag sa mga relief goods para sa mga nagkinihanlan, ana. And then in preparation lagi for any eventualities susama ni ana. So practice na namo sa among opisina na dunay stocks. Gawas ni ana syempre nag-coordinate pud mi sa DSWD, nagapangayo pud mi dito og relief goods. So nakakuha rin kami sa DSWD. Then aside from that, kung kinihanlan gyud which is most of the time, kuot punta sa atong sariling bulsa. So, para lamang mahatag nato diretso, mahatag dahil nato ang hinabang sa mga nanginahanglan. Daghang mga leaders gikan sa Mindanao o syempre lakip nila mga Mindanao na mga senador sila si Coco Pimentel, TG Ginguna ang nagpadayag sa ilang pagsupak sa charter change. So kung mahon ang damgo nga
mahimo tang Federal Mindanao Congressman Carlo Nograles? Wala na paglaom karon panahon na, Congressman. Siguro sa pagkakaroon, basin wala na. As far as federal form of government is concerned, murag labo na pud kaayo tungod kay padulong na pud ta sa 2013 elections. Gawas niya na ang ginaproposed sa House of Representatives na charter change is regarding lamang dito sa economic provisions, more particularly ang pagwala sa very strict na 60-40 Filipino foreign ownership of land or other protected interests and businesses of the Philippines. So sa economic provisions lang nag-concentrate ang atong proponent sa charter change. So wala gyud appeal diri ang so far ang federal form of government. Pero maghulat lang pud ta tungod matud pa sa presidente, iyaning ang mga proposed amendments to the Constitution, iyan ang gisubmit sa iyang economic team para pag-aralan within 2 weeks. So, hulaton na to ang 2 weeks. So, that would probably mean next week or the week after next na natay resulta gikan dito sa proposals on amending the Constitution. Napunta ko yung mga pangutaan na rough, pero murag di na magigkapugan nato ba? Kami usos na nga itong natabil sa programang Kalambuan Daratanan, Congressman Carlo Nograles, masigida kapay kapuno, mga minsay para sa itong mga kaigsunan. Yes, of course, daghang kaig salamat sa mga nagtanaw naminaw karon, labi na sa akong asawa nga si Marga ug sa tulo na akong mga anak, Mateo, Massimo ug Nika, ug sa tanang mga lumulupyo diri sa siyudad sa Davao, daghang kaig salamat ug siyempre pa tungod kay Kadayawan Festival man sab karon, magmalipayon ta ug kinihanan mo pasalamaton pud kita sa daghan kayong grasya ug abunda nga gihatag kanato gikan sa kahitasan. Pasalamaton pud kay ta na wala mag-ulan ug ingon ana sama sa nahitabo diri sa Manila, wala na mahitabo diri sa atong syudad sa Davao. So kinihanan pasalamatan gyud natong Ginoo sa tanang mga blessings na ginahatag kanunay kanatong mga Dabawenyo. So kaning tanan daghang kay salamat ug happy Kadayawan. O ga, siyempre mga pasalamatan sa Rafi Bermejo. Rap? Okay, atong pasalamatan Sal sa sama sa gihapon no, ang naghatag sa atong set, si Jack o sa atong makeup si Kata Galineto. Og happy fiesta day sa tanang residente sa Iwa Village de Asgomoy no, ilabi na sa pamilya ni Jom Durano, kang Ami Hintalyan o kay Madam Flor Santos. Kini inyo higalas kahanginan Rafi Bermejo. Daghang salamat. O ga, siyempre sa itong mga televiewers, sila si Mr. and Mrs. Willie Salvador diya sa Agdao. O ga, siyempre, Matet o Bumbet Castillo, Attorney Joy Burgos o Ma'am Karen Laborina. Inyong alagad, Saldi Chato, may gadlaw. Kalambuan Daratanan. Maayong adlaw. Tatakay ang walay puas natong paghatod sa request sa mga barangay nga medical mission alang sa libreng check-up ug tambal. Sama na lamang dinhi sa Barangay 76-A. Kami nagpasalamat kang Congressman Carlo, ilabi na kining mga medical mission ug uban pang mga programa ngayon ginapadala dire, ginahatag. Magpasalamat ako sa tanang may suporta sa maong medical mission o kang Congressman Carlo Nograles. Ako akong pasalamat kang Congressman Carlo nga sama ni ani naghatag yun siyang medical mission para namo dinhi sa Bukana. Padayon ang paghatag sa inyong request kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Madayaw Davao. Panahon na usab nga atong pasalamatan ang labawng makagagahom sa iyang paghatag kanato ug abunda ug mabungahong kiniyahan pinaagi sa atong pagselebrar sa Kadayawan sa Davao. Ako ug ang akong pamilya nang hinaot nga pinaagi sa maong selebrasyon atong makab-ot ang gihandom nga panagiusa ug kalinaw sa matag usa. Hilabi na sa atong mga kaigsunang lumad nga maoy sentro sa atong kasaulugan. Sa kanunay kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles nag-ingon, Happy Kadayawan sa Davao.